Maayong gabi na usab ka na tanan mga kaigsunan. Welcome sa bagong tuig 2022. Salamat sa Ginoo sa walay puas gyud nga grasya ug pabor nga ginabubo kanato nga hantod karon. Ania paghihapon kita nining atong padayon nga equipping, padayon nga training. Uban lagi sa atong paghandom nga kitang tanan nga mga anak sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, masangkapan gayod aron mahimutang mas epektibo sa atong pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios. Labi na sa sugo sa Ginoo sa pagkabig ug kalag ug paghimo kanila nga tinun-an. Blessed New Year to every one of you nga hangtod karon wala po'y puas nga nagasunod nining ato ang equipping. Salamat sa iyong kinabuhi sa mga pastors nga nagsunod ani nga streaming. Salamat sa iyong kinabuhi. Akong pag-ampo gyud sa kanunay nga ang Ginoo magapalapad pa sa inyohang mga horizon, sa inyohang mga ginsakpan. Hallelujah. Sa mga buluhaton, kay lagi mao gyud na siya ang atong ginatutukan pag-ayo nga buhaton sa Ginoo para sa atong matag usa ka kinabuhi. Unya, welcome pod sa mga primary leaders nga karon masing kamuton nga naga-organize, no? Naga-mobilize sa tuang team of 12 aron makasulod jud aning atong equipping. Kay lagi mao kini ang ato ang all year round nga tigom diin kita makaangkon og dugang pagsangkap. Unya, sa tanang mga simbalay leaders, God bless every one of you. Nga ako pag-ampo nga padayon mong naa sa atong linya aron masangkapan gayod. Hallelujah. Karong tuiga, we are looking forward for a double acceleration of what God is about to do upon us personally and through us to our ministry. So may the Lord continue to speak to us through the power of His Holy Spirit. And may the Holy Spirit of God continue to overflow upon our lives aron mahimo kitang mag-enjoy sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. So niya kita sa atong padayon nga series of study nga atong na biyaan atong niaging tuig to 2021. Last natong naisgutan part kini sa ato ang how to become effective as leaders. Part kini siya ato nga series. Unya, ang unang part niya ini nagisgot kaya about the foundation to become effective leaders. Unya, ikaduha, naisgutan na po nato ang about leaders' reputation. Unya, part adto, naisgutan na to nga ang reputasyon nga dapat naa kita as leaders is to be above reproach. Ikaduha, respectable. Ikatulo, hospitable. Kung kini nga mga kinaiya na kanato, no? Mahimo kini siyang taas nga standard being a servant of the Lord. Kanya kini makatabang nga mahimutang mas epektibo sa atong pag-alagad sa Ginoo o pag-alagad sa ubang mga tao. Muna nga karong gabi magtuta sa ato ang part 3, no? So tonight we'll be talking about the leader's temperament. So last year, nagisgot ta about leader's reputation. Pero karong gabi, we will talk about leader's temperament. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat kayo Ginoo nga sa makausap pa makahimo kami sa pagpadayon sa amo ang equipping Ginoo nining tuig 2022. Looking forward, Lord, nga doblihon nimo ang imong nasugdan nga buhat Ginoo sa nanglabay mga panahon nga ri sa among kinabuhi aron karong tuig 2022 we will receive the double acceleration of what you are about to do upon us personally and through us to our ministry. And thank you, dear Lord, that your Holy Spirit will continue to minister to us, teach us, and equip us so that we will become more effective. More souls will be saved for the glory and honor of our Lord Jesus Christ. Bless everyone, Lord God, nga niyauban ka namo karon sa among live streaming. Salamat, magapanalangin ikaw sa matag usa sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. So, ato isgutan is about leaders' temperament.
It is about, mag-ingon tag temperament, it is about the person's nature that affects the person's behavior. Pag mga tag temperament, mga kinaiyahan kini sa usa ka tawo nga naga-epekto sa iyang batasan o sa iyang kagawian, manang behavior, gawi, no? Muna nga, tonight, we will learn what is the temperament that we leaders should have for us to become more effective. Ang atong verse, makita na to sa maugyapon nga verse, no? 1 Timothy chapter 3, unya adto ta sa verse 3. Ingon din he must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. This is the word of the Lord. Now, iyon siya din he must not be a heavy drinker. Sa NIV, ang pagkasulti niya din temperate. Temperate. So, pag manginguntag temperament of a leader, ang una di aning kinahanglan masabtan nato, being a leader, we need to be temperate. Muna ang number 1, no? Sa Greek nga pinulungan, ang word temperate originally means wineless. Muna siya ang nasa Grigo nga pulong sa word nga temperate. Buti pasabot, no wine. Wineless. When Apostle Paul said, he must not be a heavy drinker or be violent, he was talking about being temperate. Being temperate. This is being a balanced person, a clear-headed person, or an even-tempered person. Muna ang ipasabot ni Paul, sa nag-ingon siya, temperate. Kanabang, it is about a person whose senses is never disturbed by anything, like the use of alcohol. Pag may temperate, sa Greek, ginahulagway kini sa usa ka tawo nga kanabang klaro ang iyang mga senses, ang iyang pananaw, iyang panghuna-huna, ang iyang pagpanglihok, ang iyang paghikap, ang iyang pagpanilaw, kanabang walay nagadisturbo ni ining iyang mga senses, no? Mo nang gitawag siya og kanang balanced person, kanang na klaro iyang panghuna-huna, no? Dili disturbo ang iyang mga pagbati, no? Mao na ang gitawag og temperate person. Unya sa Greek, ang temperate na person, meaning wala siya sambog sa bino, wala siya pahid bitaw sa espiritu sa alak. Kay lagi, ang tao nga tawagon na tog palahubog. Bao ni tawag nga, no? Ang tao nga kanabang biktima siya sa espiritu sa alak, nga gitawag na tog palahubog, ang ilang behavior is unruly. Unruly, noisy, informal, mauna, etc., etc., no? Kana ba ang ginatawag na itong galawgaw? Ano bitaw? Kulit, or sa palaing term na, kana bitawng kanang kanas-kanas, kanang bitaw, kanabang, murabag, in other words, murag, samok, no? Muna gitawag din ni Paul nga, an effective leader should be temperate, kanang, or not violent. Ano bitaw? Kay buti pasabot ni Paul di ay niini nga sukwahi siya ang taong temperate sa tao nga palahubog. Kay palahubog nga tao, apektado ang iyang senses. Dili siya balance, no? Dili siya balance. Unya, ang iyang behavior, pag influence siya sa liquor, influence siya sa bino,
ang iyang behavior unruly. Kana bang lihukan, samukan. Ana bitaw? Unya noisy siya, saba kayo. Kana bang alingas-ngasan ka, mura magsamukan ka sa iyaha. Tungod kay unruly siya, no? Dili siya formal. Mao na siya ang gitawag og palahubog, which is opposite ni. Mao ning gipasabot ni Paul nga temperate, no? Kanang wala bay nagsamok sa iyang senses. Tungod kay ang tao nga temperate, balance siya nga tao, balance siya. That's why pag makikita kag tao nga palahubog, kana bitong samukan ka, no? Because being a drunkard is a negative behavior that prevents a person to become formal, to become balanced, no? Now in the spiritual idea, sa spiritual nga idea, inaani ang kahimtang sa tao nga dili temperate, samukan siya. Samok siya ba? Kay dili siya temperate. Kana bang ang iyang senses kana bang napahiran bitaw sa kanang unruliness, kanang dili siya plastada, informal siya, no? Sa iyang gawi, sa iyang pagsinultihan, sa iyang panghuna-huna, informal siya. Kaya sabi ng Bible, he must be gentle, not quarrelsome. Mao na ang dugang nga description ni Paul sa tao nga temperate. Unya, nagpasabot kini that a temperate leader is cool. Mao na ipasabot ni Paul that a temperate leader is cool, calm, and not easily rattled, especially in time of crisis and challenges in life and in the ministry. So mo nang ingon ni Paul that he who desires to become a church leader must be temperate. Ingon niya, not unruly. Ingon niya, cool, calm, not easily rattled in times of crisis, in times of difficulties, in times of hard situations in life, especially in the ministry. So na yung mga tao nga, dili sila temperate. That's why they are not effective. Na ang kamaturan ni ani, sa atong kinabuhi, natay masugatan nga mga difficulties, mga challenges, bitaw. Ang question, how we respond to that situation. Ang effective nga leader who respond even crisis calmly, cool. Dili sila basta-basta maratol pag naay problema, pag naay mga hagit nga gaabot silang kinabuhi. Ang temperate leader, kalmado sila. Cool ang tawag no? Dili sila quarrelsome, dili sila hingaway, dili sila palaaway. Pag-abot sa mga difficulties, dili sila mangaway. Dili away ang unang aksyon nga ilang buhaton. Pag-abot sa mga pagsulay, dili girang ilang unang buhaton. Dili lalis ang ilang unang buhaton. Kaya ang temperate leader, they are cool. They are calm. They are not easily rattled in times of problem. And we can discover this quality, being temperate, in a leader's life as we observe them in a crisis situation. No? Makita nato nga ang leader naa siya temperate nga heart kung mag-atubang siya og lisod nga mga sitwasyon. Kakita ba mo og mga leaders nga bisag nagka-distrung ka na ang mga kahimtang, and yet kini nga mga leaders kalmado gihapon, soft gihapon sila mosulti. Unya napog kay makitaan nga mga leaders nga gamay lang kaayong kasikas. Ana dayon. Di ba no? Nasa kay makitaan nga mga leaders ana. Muna makita nimo nga pag ang leaders gani dili temperate, ang iyang aksyon
Dili lang muguba sa iyang kaugalingong kinabuhi, kundi sa iyang ministry. That's why, when we talk about leaders' temperament that will help us become effective, we need to be temperate. Unsa ganang temperate? Cool. Unsa ganang temperate? Calm. So, we can discover this quality in a leader's life as we watch them in a crisis situation. Pag magkatubang problema, dihan mo mailhan ang leader kung temperate siya o dili. We need to understand nga ang temperate di ay nga attitude importante kaayo sa effective leadership. Importante kay na. Mo na nga ako personally usa sa akong struggle kana siya. Kana siya akong struggle kanang ako nga tao temperamental kanang dali kay ko madabitaw sa kainit bitaw. Anak ko nga leader. Mo nang usa gid ni sa akong struggle. But as I grow in the Lord, I begin to realize nga Lord, kinahanglan gyud to be calm. Kinahanglan mahimo kong cool. So until now, I'm still learning. Gatuon gyud ko how to become cool. How to hold myself. How to become calm in time of crisis. Wala nga, hangtod karon ginapray na ko na sa Ginoo, Lord. Tabangi ko, Lord, mahimo kong kalmado, Lord. Tabangi ko, Lord, mahimo kong simple, kanang mahimo kong cool, bisan pa og apiki ang mga sitwasyon. Mao na nga, why? Because temperate leaders are not easily deceived. They are not easily carried away by their emotions or feelings. Mao na ang temperate leaders. Muna ko kay Lord, tabangi ko, Lord. Mahimo kong temperate. Nga di ko dali-dali madala ba sa akong gibati. Di ko dali-dali mailad sa akong mga pagbati. Ana bitaw? That's why temperate leaders are cool. They do not lose their emotional stability when unexpected things happen. Ang temperate nga mga leaders, dili mawala ang ilang kakul. Dili mawala ang ilang emotional stability. Even when unexpected things happen. Yan ani ra ba sa atong kinabuhi? No? Daghang mga pahitabo sa atong kinabuhi nga wala ta magdahom nga mahitabo siya. Di ba? Nakasinati itana, wala man nato siguro exempted ani. Ako daghan kog mga kasinatian nga wala ko damha nga nahitabo. Unya, diha makita kung kita temperate. Kung naabay mahitabo nga wala to damha, unya how we respond to that occasion, to that situation, mailhan kung naabata kung kita temperate ba as a leader or dili. A temperate leader, listen to this. A temperate leader does not fall apart when his world falls apart. Ang temperate nga leader, dili siya mahugmak kung ang iyang palibot mahugmak man. Dili siya malusno kung ang iyang palibot na lusno na. Ana bitaw, mao nang temperate leader. He is not easily disappointed or discouraged in the midst of problems. Ang temperate nga leader, dili basta-basta ma-discourage. Dili basta-basta ma-disappoint. Sa panahon sa mga problema. That's why temperate leaders are effective leaders. Amen. Wala siya. Munang ako personally, nasidyo kong ampo sa Ginoo, Lord, tabangi ko ani Lord, nga musaka kini nga spirit sa ako ang kinabuhi to become temperate. Why? Because one of my heart's desire nga gusto na ko nga buhaton ni God sa akong kinabuhi nga mahimo kong effective. Amen. Inana basad ang imong tinguha? Inana basad ang imong pangandoy? Inana basad ang imong prayer? Sama ka nako, nagtuo ko katabangan ta sa Ginoo ani nga area sa atong kinabuhi. Kun sa atong kasing-kasing nangandoy ta nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Unya mahimo tang mas effective
sa atong pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Amen? So, unsa gani ang una nga atong gisgutan about leaders' temperament? We must be temperate. Unsa gani ang temperate? Cool, calm, kalma. Ana, ha? Diha sa church ato sa church sa PCCC or even sa ubang churches, na ako'y daghang makita ng mga pastors, mga primary, no? Mga Christians nga mga kalma kay sila. Sa diya magtanaw ko sa ilaha, maibog ko, makaingon ko nga, unta no, inaana sad ko. Maibog ko. Kaya lang, akong nasabtan nga, lahi-lahi gyud, lahi-lahi ibang atong mga gasa, lahi-lahi ang atong mga hiyas, lahi-lahi ang atong mga personality, no? Naatay mga strength nga wala pud sa ilaha. Bisan tod nga strong ka sila sa ilang temperament, unya kita dili ta strong sa atong temperament, pero naay naa sa ato nga strength pud nato nga wala pud sa ilaha. Mo na nga sa ding nakita nako nga weakness nako ang akong being sa ang akong temperament. So mo ni siya nga akong ginaisa kanunay sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani Lord. Kay pag mo improve ko ani nga temperament nako, Lord, kanang dako kini siya nga asset nga mahimo ko mas effective. Amen. So let us remember that, no? So be temperate. Amen. Ikaduha, self-control. Self-control. So sa verse 2, atras ta sa verse 2 sa atong text, no? Ingon niya dinhi, so a church leader must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control. Nakita natin, no? He must exercise self-control. So self-control is the ability to control ourselves, oneself. So self-control is the ability to control oneself, in particular, one's emotion and desires or the expression of them in one's behavior, especially in difficult situation. So ang self-control di ay is the ability to control ourselves. Naisgutan naman nato ni atong nangagi natong series of study about the fruit of the Spirit, fruit of the Holy Spirit that is working inside of us, no? Pero karon partly ato lang siyang agiano para madugang atong previous nga study that self-control di ay is also a requirement for us to become effective in our leadership, no? So it is the ability to control oneself, especially in times of difficult situation. Kay diha gina siya matistingan, diha gina madayag, diha gyud makita ang self-control, ang temperate nga spirit, ang self-control pod sa panahon sa difficulties, sa panahon nga naay problema, sa panahon nga naay pagsulay, sa panahon nga lisod ang sitwasyon, diha ni siya makita, diha ni siya madayag. Hallelujah. It describes, pag mangitag self-control, it describes a positive way of facing life's problem. Kanang self-control di ay is a positive attitude that we need to have in order to face accordingly difficult situation. Self-control di ay. So self-controlled person is reasonable. Kanang dili siya tao nga padalos-dalos bitaw, kanang diretso-diretso lang ana bitaw, or dili siya klase sa tao nga gapataka lang. Ang tao nga self-control is reasonable. Kanang dili siya basta-basta lang madala og unsa ang kahimtang, unsa ang sitwasyon palibot sa iya. Ginabalansin niya tungod kay kontrolado siya. Amen. So, self-controlled person is reasonable, fair-minded. Kanang balanse siya ba sa iyang hunahuna. And
discerning. Kana bang gapamati siya, gapaniid siya. Mana siya? Gatanaw siya sa sitwasyon. Ginabasa niya ang kahimtang. Mao na siyang self-controlled. They are not easily inclined to extremes. Mao nang ang mga tao nga self-control, dili sila extreme nga mga tao. Nga dali ra masuko, dali ra madiskurahe, dali ra ma-disappoint. Because they are self-controlled. Amen? So, ginatawag nato ni siya baog kanabitong ligdong. Ligdong siya ba? Oh. Balansyado, balansi, ang iyang una-una. Oh. Tungod kay, self-controlled siya. That's why, they are the kind of people, the self-controlled people, are the kind of people that are important, that we really need to surround us. Especially when we are making important decisions in life and so with our ministry. Oh. Kana mga tao nga self-controlled, tungod kay reasonable sila, tungod kay discerning sila. Dili sila dali bitaw nga mahimong extreme, kundili balansyado sila kay ligdong ang ilang panghuna-huna. Muna nga kining klase sa mga tao atong gikinahanglan nga magpalibot sa atong kinabuhi, labi na kung maghimo na tag importanteng desisyon sa kinabuhi ug sa atong mga ministry. Na ba kay nakita nga mga tao nga they are self-controlled, they are reasonable, ana bitaw, kanang balansyado, balanse ang ilang panghuna-huna. Kana sila ang klase sa mga tao nga atong gikinahanglan sa kinabuhi para motabang sa ato, labi na sa ato mga importanteng desisyon sa kinabuhi. And I love leaders who are self-controlled leaders. Ganahan kay ko sa ilaha, no? Ang atong mga mentors, akong pastor, kanabang simple sila, no? Pero self-controlled sila ng mga tao. Ilang ginabalanse ang mga sitwasyon. Dili sila padalos-dalos, wala sila gadali-dali, no? Ginatanaw, ginabasa nila pag-ayo ang mga kahimtang sa kinabuhi. That's why they are the kind of people we need to be around us. Why? Because self-controlled people does not jump easily into conclusions or act solely on the basis of their emotions. They are reasonable and discerning. Oh. Kining self-controlled people, dili sila dili sila padalos-dalos bitaw magdesisyon, dili sila padalos-dalos maghukom, dili sila dali mag-judge. Ginatanaw sa nila, gina-assess nila, no? Ginabasa sa nila ang sitwasyon. Dili sila dali maghimog konklusyon. Dili, ginabasa lang sitwasyon. Kana bitong gina-text ni mo imong friend. Example lang nino, gina-text ni mo imong friend. Unya wala ka balusi. Ang uban ana magbagulbon man sa man akong friend, oy. Di man mo balos i-text nimo. Ana bitaw. Pero ang self-control people, dili sila ana nga mag-judge din sila, mag-conclude din sila ngayon ana negative. Dili. Ang self-control people, gapangita silang rason. Pag text niya, wala mo balos. Muna-una siya, tingali wala sila signal, o tingali wala siya load, o tingali natulog siya karon. Munang wala siya ka reply. Ana ang self-controlled people. Munang dili sila mahog ba nga mahimo bitaw silang extreme dayon, maghukom dayon, magyaw-yaw dayon, masuko dayon. Dili. Oh. Gawas nga temperate sila. Ang self-controlled people, balansi ang ilang huna-huna. Oh. Una nga nagguna-una ko ba, kuno kung inaani tatanan mga leaders, no? Pagkahapsay siguro sa dagan, dili lang sa atong kinabuhi, kundi sa atong mga ministry. Hapsay ang dagan. Nga no? Balansi mata, dili mata basta-basta mo das magdayon. Munay ko, Lord, tabangin ko, Lord, nga mag-learn ko ani, Lord. Kanang self-controlled. This quality, being self-controlled, comes from a long
long experience with life as we live wisely according to the scripture nga itong gibasa. As we live wisely for the glory and honor of our Lord Jesus Christ. Mao na nga, kini bitang being self-controlled, dili ni siya dali-dali nga moabot sa atong kinabuhi. It is a result of long experience with the Lord in this life that we have. So mo na nga, the more we experience, mag-good o mabad mga experience, most of them are lessons. Mga experience bitaw na to, most of them are lessons. And those lessons help us to realize how to become self-control. Lagi, kay gusto nato mahimong wise ang atong pagkinabuhi. Kay lagi, doon na tayo gusto pasidunggan o himayaon ang atong Ginoong Hesukristo nga nagtawag o nagpili ka nato nga mahimong mga pangulo. Hallelujah! 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 On the other hand, sa laing bahin, ang Proverbs 25 verse 28 nag-ingon, nag-warn ni siya, nagpasidaan kanato what will happen when this quality which is self-controlled is not present in our lives. Ingon ang pagkasulti niya, Proverbs 25 verse 28, a person without self-control is like a city with broken down walls. So muna ingon sa scripture, a person without self-control is like a city with broken down walls. So, unsay buti pasabot sa scripture? Without self-control, a person is an easy prey or an easy victim of any temptation. Sexual, financial temptation, uncontrolled anger, arrogance, envy, laziness, critical spirit, etc., etc. Pag ang tao walay self-control, mahimo siyang biktima. Muna ingon sa scripture, muna buti pasabot sa Proverbs 25 verse 28, a person without self-control is like a city with broken down walls. Ang syudad, sa unang panahon manggod, pag ang syudad walay koral, dali siya dayuhon sa mga kaaway. Unya lumpagon sila. Mao nang sa una, ang mga syudad gahimo sila lig-on og konkreto gyud nga koral. Inana di ay ang paghulagway sa Bible aning self-control. Pag self-control di ay ka, pag self-control di ay ko, murag ang atong kinabuhi kinural. Nga dili basta-basta masudlan sa kaaway. Pero kung ang atong kinabuhi walay self-control, we become an easy prey. Mahimo tang dali tukbon sa kaaway. Mahimo tang dali biktimahon sa nagkadaiyang mga negatibo nga mga kinaiyaw pamatasan kung wala tay self-control. Munang Bible, on the other hand, naghatag nato ani nga pasidaan. Mao nang ang self-control spirit is very important for us to become effective in leadership. Doon na isa ka-writer, si Seneca, nag-ingon siya, most powerful is he who has himself in his own control. Manaingon niya, ako kasbon, ingon si Seneca, most powerful is he who has himself in his own control. So sama yang buti pasabot, no? Sa ato gibasa sa scripture. Pag dili kontrolado ang atong kaugalingon, powerless ta. So pag naday self-control, it becomes a power to us. It becomes our protection. Pag kita self-controlled, we are protected. Just like a city with a surrounding walls. Hallelujah.
Paminaw ani, many gifted men and women of God today, even in the Bible times, wasted the great and precious promises of God upon their lives by failing in the area of self-control. Ambot sa inyo, kung naabasan mo'y naobserbahan, mao niya nga akong nakita, daghang mga alagad sa Ginoo, mababae man o malalaki, sa atong panahon karon o bisan pa sa panahon sa Biblia, nga nasayang lang, nausik ang plano ug mga saad sa Ginoo sa ilang kinabuhi tungod kay pakya sila ani nga area sa self-control. Mao na nga, this is the difference why some leaders are effective and some leaders are not. Self-control. Muna naay mga leader na dili sila effective. Pero naapoy mga leaders that they are so effective. Why? They have self-control. Hallelujah. Amen? Is the Lord talking to us? Very important lesson. Ikatulo, self-discipline. Self-discipline. Makita na to sa lahi nga libro, lahi nga sinulat ni Apostol Paul, pero pareha lang ni silang ideya. Actually, ang 1 Timothy chapter 3 ug ang Titus chapter 1, puro pareha siya nga sulat ni Paul. Kaling lang, ang katong 1 Timothy, kang Timothy niya gipadala, kinipod kang Titus niya gipadala. Pero pareha ra siya og kanang unod. Pero dinhi sa Titus chapter 1 verse 8, diri na to makita kining word self-discipline. Wala na to makita sa 1 Timothy chapter 3, pero makita na to the same idea, pero makita na to din sa Titus chapter 1 verse 8. Ako basahon. Iyon din rather, yung gisgutan ay a church leader. Rather, a church leader must enjoy having guests in his home. Gisgutan na to last year. Hospitable. He must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. So underline the word disciplined life. So dili na ito mabasa nga usap po di ay sa makapahimo natong mga pangulo nga epektibo sa atong pagdumala, kinanglan disiplinado ang atong kinabuhi, no? When we say disciplined life, it describes a person who has the strength under control. Nesgutan na ito ni atong niagi pong tuig. Strength under control. So, ang lain din nga idea ni disciplined life. Pag disiplinado dahi ko, meaning, we have the strength but under control. Because we are disciplined. Amen. Now, listen to this. Ako nga hulagway sa inyo. A disciplined life, a self-disciplined life, is a person that he eats but not a glutton. Gakaon siya pero dili sobra. He sleeps but does not sleep forever. Matuog man siya pero dili sigig katuog. He loves but not selectively. Nahigugma siya pero wala siya gapili. He loves sale or bargains, but knows how to say no. Ganahan siya anang kanang sale, ganahan siya anang bargain. Unsay tawag na sa internet? Kanang online nga mga baligya. Ganahan siya ana.
pero kabalo siya moingon og dili. He has a credit card, but knows when not to use it. Sa tawagan na, self-control. Na siya credit card, pero kabalo siya, kanus dili niya kini gamiton. He gets angry, but never loses his cool. Self-discipline. Ang self-discipline nga tao, pwede siya masuko. Pero dili mawala ang kalmadong kasing-kasing sa iya. He gets angry, but never loses his cool. He is strong physically, but does not intimidate others. Amen. That's self-control. Ang tawag na to, anak niya, ay self-discipline. Kontrolado niya, disiplinado niya ang iyang kaugalingon. Ha? Tama ba? Muna siyang discipline. Mukaon man na siya, pero di magpalabi. Matuog man na siya, pero di permanente. Nahigugma man na siya, pero dili pigpihig. Dili pili-pili. No? Ganahan kay sa anang mga sale, pero kabalo siya mo balibad. Na siya credit card, pero kabalo siya, kanus alang ni dapat gamiton. Ha? Masuko man galing siya, pero dili mawala ang iyang kalmadong spirito. Kusgan man tuod siya, pero dili siya manglupig sa uban. That's, ang tawag na to, ana, self-discipline. Si Edmund Hillary, nag-ingon siya, this was the first man who conquered Mount Everest. Si Edmund Hillary. Una siyang nakakat sa Mount Everest, the highest mountain in the world. One day, he was asked in an interview about his passions for climbing mountains. Nanon ni siya nga, hilig siya mukatkat o mga bukid. Niya sa kaadlaw, gi-interview siya, especially after na-conquer niyang Mount Everest. Gipangutana siya, sa grabe yun niyang kadasig ba nga mukatkat o mga bukid. And he said to one of the interview, iyon siya, it is not the mountain we conquer, but ourselves. Ingan niya, it is not the mountain that we conquers, but ourselves. Wow, nakaingon ko ba? Tama, no? Kay nganong ang tao, dili siya kasaka, tungod kay wala pa niya masaka ang iyang kaugalingon. Nganong dili niya mang-conquer ang mountain, tungod kay wala pa niya ma-conquer ang iyang kaugalingon. Muna sa ato, sa vision, di na ito makalimtan tong saying bitaw, that anything you do not conquer will one day conquer you. Ana. So, sa atong kinabuhi di ay, kung doon na may una na to i-conquer, is ourselves. Through self-discipline. Mao day na siya. Mao na nga, pag wala tayo self-discipline, it means we do not conquer ourselves. Unya, kung di na ito makonquer ang atong selves, di na ito siya makontrol. Pag di na ito makontrol ang atong selves, pag abot sa unahan, mahimo tang victim. Mahimo tang tukbunon sa kaaway. Pag wala tayo discipline, dali ta lumpagon sa kaaway. Dali ta danihon sa kaaway. Dali ta niya lupigon. Pag wala tayo discipline, lupigon ta niya. Tintalon din ta niya. Pag wala tayo discipline. So, mo na yung ipasabot ni Edmund Hillary, it is not the mountain we conquer, but ourselves. So a person who wants freedom without self-discipline is like a ship without a rudder. Ang tao nga way disiplina, niya gusto siya mahimong gawas nun sa kinabuhi, mura siya barko nga walay timon. Bisan asa lang siya mudagan, hangtod mo sangyad siya sa kabatuan. Kita ba mong mga barko nga nabara? Makikita ko na sa National Geography sa TV usay makahigayon kong tanaw. Makatunong ko usay nga naibaro nga naay mga barko nga na nabara sila, na aground, nabara sila sa mga corals. Kay wa sila kabantay ng ilang gidaganan di ay mabaw
mabaw nga bahin sa dagat. Nya misayad sila. Nya pag musayad ang barko, di na siya kaabanti, di na ma-stuck na siya diha. Hangtod nga birahon siya, tabangan siya nga makahawa siya diha. Unya, inana ang hulagway sa tao nga gusto siya mahimong gawas noon pero wala siya disiplina. Bisan unsa yung buhaton, magpatuyang siya, magpaturagas siya sa iyang gusto buhaton. Hangtod nga mabara siya. Nya kini nga balaod sa dagat, applicable gihapon sa atong mga kinabuhi nga Kristiyano. Kita nga mga tao, kita nga mga Christian, who try to lead our life, who try to live our lives without self-discipline is like a plane without a pilot. Pag kita sa atong pagkinabuhi, isip nga Kristiyano, unya wa tay disiplina, mura tag eroplano nga naglupad nga walay piloto. Asa na padulong? One day makras na siya kung walay piloto. Kaya wala may magkuman sa iya, asa dapit ka direksyon dapat mo adto siya. Ana ang tao nga gusto siya makinabuhi unya wa siya disiplina. Mura siya eroplano nga walay piloto. Mura siya nagsakay sa bus nga walay driver. Ma-imagine ninyo, gasakay mo bus nga gadagan unya walay driver. Kulba kayo no? Pagkakulba, inana ang tao nga nagkinabuhi nga way disiplina. Kay magpatuyang raman na siya. Unsay gusto niya, kuhaon niya. Unsay feel niya nga lami para sa iya, paningkamutan niya. Wa siya disiplina. Muna nga wa niya mahibawi nga pag-abot sa unahan nabara na siya. Kay kadtong iyang kagustuhan, mao toy nahimong bitik sa iya, nahimong litag sa iya. Munang di na siya makaabante sa kinabuhi. Muna nga ang leader nga walay disiplina, mabara na siya pag-abot sa unahan. Mura, ang leader nga walay disiplina, mura na siya nagsakay og bisikleta nga walay manubila. Kulba kay nga mga example kini ay. Ana ang leader nga walay disiplina, mura kag nagsakay og bisikleta nga walay manubila. So bisag asa lang mudagan ang ligid sa abante. Sumutambling na siya ang bisikleta pag walay manubila. Kay manubila man magiya. Na-imagine ninyo? Awa mong siguro nakasulay na ito, anak, no? Nga mo drive ta bisikleta. Gawas anang monobike. Kaya na ako makita sa mga dagko bitang mga palabas kanang monobike, anak. Ang idea mo ko diya, balancing, no? Balance, anak. So, okay lang ang monobike, no? Pag kabalo ka mo balance, kabalo ka mo control sa imong weight, sa imong gibugaton. So, ang ligid, mudaga na siya asa nimo gusto. Ipaingon kay kung gusto nimo pawala, ipabugat raman nimo ang imong gibugaton, ibutan nimo sa wala, muli ko pud ng ligid paingon sa wala. Pag gusto nimo paliko sa tuo, muli ko pud na siya paingon sa tuo. Ana na siya. Kanya galing lang kay kung duha magud ang ligid, mao man na siyang normal nga bike. Unya walay manubila, unya musakay ka magdagan, asa na paingon. So inana ang hulagway sa tao nga way disiplina. Nya paminaw ani. All the failures of a modern man is the lack of discipline. Ang kasagaran yung kapakyasan sa mga tao sa panahon nato karon, walay disiplina. Muna kasagaran kapakyasan. That's why, in the book of Hebrews, chapter 12, verse 11, nag-ingon siya, no discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. But afterwards, there will be a peaceful harvest. Now listen to this. Iyon siya, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterwards, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So dinhi, gitudloan ta sa pulong sa Ginoo, yes tinuod, ang disiplina, dili ka ma-enjoy ana sa sinugdanan.
Pero kung maanad na ka, you will reap a peaceful harvest of right, correct living. Muna pagningon ang Ginoo ba nga, leader ka, unya, disiplinado ka, ay, mahimo kang effective. You will reap a harvest of effectivity if you have the discipline. So, muning bot ipasabot aning bersikulo ha. Muna nga, nakaingon ko ba, usa di ay sa rule nga dapat masabtan na ito sa kinabuhi is to learn the idea to abstain in order to obtain. Abstain to obtain. Usa na sa importanteng rule nga masabtan na ito sa kinabuhi. Kung kabalo ta mag-abstain, which is discipline, one day we will obtain, we will receive, we will harvest a reward. Amen. Amen. So in closing, what are we sharing about tonight? This is about leaders' temperament, which is so important for us to become more effective, so that we can experience the double acceleration of what the Lord is about to do. We need to become more effective in our leadership. And to be effective in our leadership, we need to learn the importance of leaders' temperament. Amen? It is about our nature that affects our behavior. So, unsa gani? Pag mag-ingon tag leaders' temperament, it is about being temperate. Temperate is being cool, being calm, and not easily rattled, especially in times of crisis and challenges in life and in our ministry. Ikaduha, self-control. It is the ability to control oneself, especially in the most challenging situations. Number 3, self-discipline. It is the strength under control. When we are self-disciplined, we are more powerful. Amen. Amen. So, if there is one thing that we need to conquer, it's ourselves. So, i-pray na ito pag-ayo as we begin this year 2022. Lord, help us, Lord. Help our temperaments. As leaders, Lord, help us to be temperate. Help us to be self-controlled. And help us to be self-disciplined. When this kind of temperament be upon us, we will become more effective. Hallelujah. And I believe that the Lord God, our God, this is what He wanted us to experience as we begin this year, 2022. That's why I declare that the Holy Spirit will equip us with this kind of temperament, so that as we advance the kingdom of God, we will become more effective as leaders. And I pray that God will give us the heart that always submit to the leading of the Holy Spirit, so that every time we do the will of God, we will become successful. I declare multitude of souls be ministered by you, because you are effective as leaders. And I declare blessings of God, the shalom of God to be upon you in your personal life, in your family, and in your ministry. Tonight, I would like to declare the presence of God to overflow upon our hearts today until He comes. This I pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Blessful New Year to all of us.